Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Ako si PR Antonio Jr. at narito ako para magbahagi ng salitang ipinadama ng Diyos sa aking puso. Ikaw na dumadaan sa mga pagsubok, ikaw na madalas ay nakakatanggap ng mga hindi inaasahang balita, mga balitang parang bomba na sumisira sa iyong kapayapaan at nagpapagulo sa iyong isipan. Madalas kaugnay ito sa pamilya. Doon tayo pinakamas nasasaktan dahil sa pagmamahal at espesyal na pag-aaruga natin sa kanila. At ayaw nating may dumaan sa pagsubok, sa sakit, sa pagkawala, o sa pagkalugi sa pera. Ayaw nating may masamang mangyari, lalo na sa loob ng ating tahanan. Pero mga kapatid, nandito tayo sa mundong ito. Sinabi ni Jesus na habang narito tayo, haharap tayo sa maraming pagsubok. Ngunit dapat tayong maging matatag dahil napagtagumpayan na niya ang lahat para sa atin. Amen. Kaya mamaya, tayo ay magdarasal. Pagsasamahin natin ang ating pananampalataya at sasama tayo sa malaking kadena ng panalangin na ito. Nakakita na ako ng napakaraming patotoo, napakaraming testimonya ng ginagawa ng Diyos at naniniwala ako na hindi ka magiging iba. Nasa tamang lugar ka. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, pindutin mo lang ang button na mag-subscribe na nandito sa ibaba ng video. Hihintayin kita. Pindutin mo lang iyon, tapos sa tabi, may lalabas na kampanilya. Kailangan mong piliin ang kampanilya at i-click ang lahat. Dapat ilagay ang lahat para matanggap mo lahat ng notifications. Pag nag-upload ako ng video, agad kang makakatanggap. Sana lumago ka sa espiritual, lumakas ka araw-araw. At para dyan, palagi akong nagdadala ng salita kasabay ng panalangin. At ngayon mga kapatid, gusto kong basahin ang isang mensahe na nasa Juan, Kabanata 11, mula talata 1 hanggang 3, at ipapaliwanag ko sa iyo. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. May isang lalaking ang pangalan ay Lazaro, taga Betania, mula sa bayan ni Maria at ng kanyang kapatid na si Marta. At nangyari na nagkasakit si Lazaro. Si Maria, kapatid niya, ang nagbuhos ng pabango sa Panginoon at pinunasan ang mga paa niya ng kanyang buhok. Kaya't nagpasabi ang mga kapatid ni Lazaro kay Jesus, Panginoon, ang mahal mo ay may sakit. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Dito makikita natin na ang pamilyang ito ay talagang magkakalapit. Sina Marta, Maria at Lazaro. Magkakapatid sila at sinasabi sa Biblia na mahal ni Jesus ang pamilyang ito. Mayroon siyang natatanging pagmamahal sa kanila. Kasama si Maria na nagbuhos ng pabango sa mga paa ni Jesus habang kasama ang mga Pariseo. Pinuri ni Jesus ang ginawa niya. Sinabi niya na aalalahanin natin sa lahat ng henerasyon ang ginawa niyang iyon bilang gawa ng pananampalataya mga kapatid. Ngunit dito, nabasa natin na isang araw dumating ang masamang balita at nagkasakit si Lazaro. At sila ay lumapit kay Jesus at nagsabi, Panginoon, ang mahal mo ay may sakit. Iniisip ko, mga kapatid, ang inaasahan ng dalawang magkapatid na si Jesus ay agad na pupunta para ayusin ang sitwasyon. Na kahit saan man naroroon si Jesus, magpapadala siya ng salita para pagalingin si Lazaro. Kung titingnan natin sa Juan Kabanata 7, makikita natin ang isang senturyon, kapitan ng hukbong Romano, makapangyarihan at maraming tao at hukbo ang nasa ilalim niya. At siya ay tumawag kay Jesus, Jesus, may isa akong alipin doon na malubha ang sakit. Tulungan mo siya dahil malapit na siyang mamatay. At si Jesus sa pamamagitan lamang ng isang salita ay pinagaling ang taong iyon kahit napakalayo ng distansya. Kaya natural lang na isipin natin na gagawin din ni Jesus ang pareho. Lalo na't mahal niya si Lazaro. May espesyal siyang pagmamahal dito. Pero gusto kong basahin sa iyo ang kasunod at minsan malilito ka sa paraan ng paggawa ng Diyos. Pero tingnan mo ang nakasulat sa talata 4. Nang marinig ito, sinabi ni Jesus, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos at maparangalan ang anak ng Diyos. Dahil dito, mahal ni Jesus si Marta, ang kanyang kapatid, at si Lazaro. Gayunpaman, nang marinig niyang may sakit si Lazaro, nanatili pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Tingnan ninyo, madalas natin itong hindi maintindihan. Bakit kaya 2 araw pa si Jesus nanatili roon? Ano ang dahilan? Na ang kanyang matalik na kaibigan, na isang tunay na kasama, di ba? May sakit siya at hindi agad pumunta si Jesus para tumulong. Mga kapatid, alam natin na ang Diyos ay hindi nagugulat o nabibigla sa kahit ano. Alam na ng Diyos ang lahat at ni Jesus na ang sakit ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. May mas mataas na layunin sa likod ng hirap na iyon. Mga kapatid,
Ito ang dapat nating maunawaan. Hindi nahuhuli ang Diyos. Hindi siya dumarating ng huli. Sa halip, alam ng Diyos ang tamang oras para kumilos. Ikaw ay nananalangin at naniniwala sa himala, kaya huwag hayaang ang mga pangyayari ay mawala ang iyong pananampalataya. Alam ko na kapag tayo ay umiiyak, nagiging malabo ang ating mga mata. Ganoon din sa buhay espiritual. Kapag tayo ay nahihirapan, nagiging malabo rin ang ating pananaw. Hindi natin napapansin ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, kapag kilala natin ang salita ng Panginoon at may malapit tayong relasyon sa Kanya, makakapagpahinga tayo dahil Siya ang nag-aalaga sa atin. Sabi ng Biblia, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating alalahanin dahil Siya ang nag-aalaga sa atin. Amen. Gusto ko ring basahin sa iyo ang isa pang talata. Pagkatapos ay babalik tayo dito sa Juan, Kabanata 11 at agad tayong mananalangin. Ayos ba? Pero gusto kong basahin ang isang talata na sa tingin ko ay napaka-interesante tungkol kay David noong dumadaan siya sa matinding pagsubok. Siya, pagkatapos, ay nanalangin sa awit 22. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo upang iligtas ako? Napakalayo sa aking mga sigaw ng paghihirap, Diyos ko. Sumisigaw ako sa iyo araw-gabi, ngunit hindi ka sumasagot at walang ginhawang natatanggap. Amen mga kapatid, naniniwala akong kinakausap ng Diyos ang marami sa inyo. Sumisigaw ka tuwing gabi, nagdarasal kasama ko tuwing umaga, pero parang hindi mo pa rin nararamdaman ang ginhawa sa iyong kaluluwa. Kamakailan, may nagsabi sa akin, Pastor, matagal na akong nagdarasal, kasama kayo, pero parang walang nagbago sa buhay ko. Mga kapatid, hindi natin problema yan. Madalas, hindi ibig sabihin na may mali tayo, kundi may paraan si Diyos ng paggawa. Sinusubok niya rin ang ating pananampalataya, ayon kay Apostol Pedro. Sabi niya, madalas sinusubok ang pananampalataya natin sa apoy at mahihirap na panahon, ngunit dito ito nahuhubog at pinapadalisay. Maganda ito sa paningin ng Diyos, kaya maaari niyang ipagkatiwala sa atin ang mas malalaking bagay. Amen. Madalas kong sabihin na ang pananampalataya ang nagbubukas ng pinto sa mga pangako ng Diyos, pero ang pagtitiyaga ang nagpapanatiling bukas nito hanggang matupad ang mga pangako sa atin. Kaya mga kapatid, sa panahon ng paghihintay, tinuturuan tayo ng Diyos na magtiyaga at magkaroon ng kapayapaan kahit may pagsubok at huwag lang umasa sa emosyon. Mamuhay tayo sa pananampalataya dahil sabi ng Biblia, ang matuwid ay nabubuhay dito. Amen. At balik tayo dito mga kapatid. Balikan natin ang Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 11, at makikita natin kung ano ang nangyari. Dahil nanatili si Jesus ng 2 araw na malayo, di ba? Hindi siya pumunta kay Lazaro, kaya lahat ay pakiramdam pinabayaan at nawalan ng pag-asa. Kaya si Jesus ay bumalik. Pupunta siya para makipagkita kina Marta at Maria. At tingnan ninyo kung ano ang nakasulat sa Juan, Kabanata 11, talata 21. Makinig ka, sabi ni Marta kay Jesus. Panginoon, kung narito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero alam ko na kahit ngayon, ibibigay ng Diyos ang anumang hilingin mo. Sagot ni Jesus sa kanya, mabubuhay muli ang iyong kapatid. Sagot ni Marta, alam ko pong siya ay mabubuhay muli sa muling pagkabuhay. Sa huli, sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay at buhay. Ang nananampalataya sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay. At ang nabubuhay at nananampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba? Amen? Tingnan ninyo ito mga kapatid. Dito makikita natin na talagang nangyari ang pinakamasama. Si Lazaro ay namatay, hindi na umabot dahil sobrang sakit niya. Iyan ang balitang di inaasahan, di ba? Nagtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng oras. Ikaw na nananalangin, lalo na para sa isang kapamilya, meron kang pananampalataya, yung kasiguraduhan na gagaling siya. Pero madalas, hindi iyon ang nangyayari. Araw-araw ko itong nasasaksihan dahil laging may humihingi ng panalangin sa akin. Minsan ilang oras o araw lang at sa kasamaang palad, pumanaw na ang tao. Makapangyarihan ang Diyos, kaya dapat tayong maniwala hanggang sa makuha ang himala. Pero mga kapatid, higit sa lahat, dapat nating maunawaan na ang mga daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Kahit dumating ang kamatayan, dapat tayong maniwala na si Jesus ang muling pagkabuhay at buhay. At ang nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay kahit mamatay. Mga kapatid, limitado tayo sa mundong ito. Iniisip natin na dito lang umiikot ang lahat. Pero hindi ganoon. Hindi ba, Pablo?
Kung ang pag-asa mo kay Kristo ay para lang sa mga bagay sa mundo, ikaw ang pinakamiserabling tao, mga kapatid. Ano ang kaibahan ng Kristiyano sa iba? Dahil may pananampalataya tayo sa muling pagkabuhay, nabubuhayin tayo ni Jesus sa huling araw. Ganito ang pananampalataya ni Marta. Nang sabihin ni Jesus na mabubuhay muli ang kanyang kapatid, sagot niya, "Alam ko, Panginoon, na sa huling araw siya'y bubuhayin muli." Pero, mga kapatid, gusto ni Jesus ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sakit na iyon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng himalang gagawin ni Jesus, ang pangalan ng Diyos ay maluluwalhati. Kaya, makikita natin na mula roon, pumunta si Jesus upang makipagkita kay Lazaro. Pero 4 na araw na siyang patay at nangangamoy na ang kanyang katawan, mabaho na siya. Pero kahit ganoon, inutusan pa rin ni Jesus na alisin nila ang bato sa libingan at inutusan ni Jesus si Lazaro na lumabas. Isang himala iyon, mga kapatid, dahil hindi inaasahan ng kahit sino na bubuhayin ni Jesus ang tao, ngunit pinapakita niyang siya ang anak ng Diyos. Kahit hindi ito mangyari minsan, hindi ibig sabihin na mawalan tayo ng pananampalataya, kundi magtiwala tayo sa pag-aalaga ng Diyos. Nakikita niya ang mga bagay na di natin nakikita. May talatang gusto kong banggitin bago tayo magtapos at manalangin dahil ayokong kunin oras ninyo. Pero doon sa Isaias 57, may isang talata na naniniwala akong magdadala ng malaking kaaliwan sa iyo, mahal kong kaibigan. At ngayon, parang nawalan ka na ng lakas, nawalan ka ng pananampalataya, nawalan ka ng pag-asa. Magtiwala ka sa salitang ito. Tingnan mo kung ano ang sinasabi sa Isaias 57, talata 1 at 2. Makinig ka, ang matuwid ay namamatay, at walang nag-iisip nito sa kanilang puso. Ang mga makadiyos na tao ay inaalis, at walang nakakaunawa na ang mga matuwid ay inaalis upang mailayo sila sa kasamaan. Ang mga lumalakad ng matuwid ay papasok sa kapayapaan at makakatagpo ng kapahingahan sa kamatayan. Amen. Tingnan niyo, mga kapatid, napaka-interesante na sinasabi rito na ang mga matuwid, ang mga tao ng Diyos, ay inaalis sa mundo para mailigtas sila mula sa kasamaan. Mga kapatid, gaano man kabuti ang mundong ito, at totoo namang mabuti ito, lalo na dahil sa mga taong kasama natin sa buhay. Mahal natin ang mga tao at may magagandang bagay din sa mundo, di ba? Ipinapakita ng kalikasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit mga kapatid, hindi ito maikukumpara sa walang hanggan kay Jesus. Kapag kasama si Kristo, hindi kamatayan ang tawag ng Biblia, kundi si Jesus lang ang binabanggit. Sinabi niya, "Pupunta ako doon dahil natutulog si Lazaro." At akala ng mga tao na ang ibig sabihin ni Jesus ay natutulog lang talaga siya. Pero hindi, patay na siya noon. At ganyan ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Kapag nilisan natin ang mundong ito, kung tayo ay kasama ni Kristo, matutulog lang tayo. Magiging payapa ang ating paglipat at ang Diyos ay laging kasama natin sa lahat ng oras. Sabi ng Biblia, darating ang mga anghel ng Diyos para salubungin at dalhin tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, narito ang kaaliwan para sa mga dumaraan sa pagsubok. Maaari mong iwan ang iyong kahilingan sa panalangin, para sa sarili o sa iba. Naniniwala akong hindi aksidente na nandito ka ngayon, kaya gusto kitang makasama araw-araw. Ayos ba? Manalangin tayo, kung maaari, ipikit mo ang mata at kausapin ang Panginoon. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, narito kami sa iyong harapan, kinikilala na ikaw ang may-ari ng buhay. Ang hininga ng buhay ay nasa amin. At dahil dito, kami ay buhay pa. Ama, naniniwala ako na kung kami ay buhay pa, ito ay dahil may layunin ka pa sa aming kwento, sa aming buhay. Ama, hinihiling ko, Panginoon, bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong mga daan at sa lahat ng bagay na nagtutulungan para sa aming kabutihan. Itong babaeng umiiyak ngayon, Ama, dahil tumimo sa puso niya ang mensahe. Pero hindi niya magawang makawala, Ama. Sa sakit, hindi niya malimutan ang nangyari, Ama. Ilan ang nawalan ng buhay sa kahit anong dahilan, at ngayon ay hindi na makabangon, hindi na makatayo sa sarili nilang mga paa. Ngunit, Panginoon, narito kami tumatawag sa nag-iisa na tumalo sa kamatayan at nagbibigay rin sa amin ng tagumpay. Panginoong Jesus, ikaw ang muling pagkabuhay at buhay, dalhin mo ang muling pagkabuhay sa katawan na ito. Ama, ang babaeng ito na may sakit, ang lalaking ito na nakaratay, hindi mahalaga kung sino sila o nasaan man sila. Makapangyarihan ka, Panginoon, kaya hinihiling kong magpalaya ka ng salita at ipadala ang iyong mga anghel ngayon. Ama ko, ang taong ito na nasa ospital na nangangailangan ng agarang himala. Ama ko, Jesus, kung ito ay isang bagay na espiritual, itinataas namin ito ngayon sa iyong pangalan,
Jesus. Lahat ng kasamaan ay kinansela laban sa buhay ng taong ito, kung ito man ay isang espiritual na sakit, espiritual na winasak at kinansela sa pangalan ng Panginoong Jesus, Ama. Kung pisikal mang sakit ito, makapangyarihan kang magpagaling, Panginoon, dahil dinala mo sa krus ang aming mga karamdaman. Jesus, idinedeklara ko ang kagalingan mula sa Panginoon na ang iyong banal na espiritu ay dumaloy sa katawan ko mula ulo hanggang paa. O Panginoong Jesus, ilabas mo ang iyong kapangyarihan at pagpapahid para maramdaman ng taong ito ang iyong paghipo. Ngayon, naniniwala ako, Diyos ko, sa iyong salita na nagsasabing, Ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ikaw ang nagbibigay buhay sa mga bagay na dating patay. Sa aming mga pangarap at plano, dalhin mo ang muling pagkabuhay. Ama, naniniwala ako sa iyong kapangyarihan. Naniniwala ako, Diyos ko, na makakarinig ako ng maraming patotoo tungkol sa mga ginagawa mo ngayon. Sa panalangin ito, makakarinig ako ng patotoo ng mga himala ng kagalingan at luluwalhatiin ang iyong pangalan. Dahil ikaw lang ang kayang gumawa nito. Hindi ito mula sa akin, ang gawaing ito ay para sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos, Alleluia.